Isang lupain kung saan ang mga pangako ay isinusulat sa tinta at binabali sa pamamagitan ng malulupit na salita. Isang babae ang tumawid sa kalahating bansa upang maghanap ng kanlungan sa isang pag-ibig na ipinangako sa pamamagitan ng liham. Ngunit sa pagdating sa ilalim ng walang awang araw, nakaranas siya ng pinakamapait na kahihiyan. Tinanggihan siya dahil may mga anak, dalawang inosenteng bata na siyang kanyang pinakamataas na karangalan at dahilan ng buhay. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa akin, saan ka nagmula sa mundo habang nakikinig sa kwentong ito? At sabihin mo, naniniwala ka ba sa ikalawang pagkakataon sa pag-ibig? Iwan mo sa mga komento. Gusto kong malaman kung saan umaabot ang kwentong ito. Texas, Estados Unidos, 1856. Isang malawak at ligaw na lupain kung saan ang hangin ay tila hinihila, hindi lamang ang alikabok, kundi pati na rin ang mga pangarap ng sinumang nangahas na tawagin itong kanilang bagong tadhana. Ang langit ay napakalawak, isang walang awang asul na walang pinapatawad, habang ang araw ay tumatama sa lupa na parang apoy na walang tigil na sumusunog sa lahat ng nabubuhay sa ilalim nito. Ang mga puno ay bihira, ang tubig ay hirap hanapin, at ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay patungo sa kawalan. Eleanor ay mahigpit na hinawakan ang maliit na kamay ng kanyang anak na babae habang bumababa mula sa magaspang na karitong lumuwas sa kanya mula sa Philadelphia pagkatapos ng mga linggong puno ng hirap at sakit. Ang kanyang bestida na minsan ay kulay asul na langit ay ngayon ay napawalan ng ningning dahil sa alikabok at pagod. Ngunit ang kanyang kalagayan ay nananatiling marangal, halos hamon sa mundo na madalas na tumangging magkaroon ng awa sa kanya. Sa kanyang mga bisig, ang kanyang pinakabatang anak ay natutulog, ang munting mukha ay tahimik at walang alam sa mundong naghihintay sa kanila, isang mundong hindi sila tinatanggap, isang mundong mayroon ng hatol bago pa man sila dumating. Ang lalaking nakatayo sa harap ng malaking bahay ay si Caleb Morrison, isang lalaking mataas at may awtoridad na nag-uudyok sa kanyang presensya, na parang siya ay may sariling hangin ng kapangyarihan na umiikot sa paligid niya. Ang kanyang mukha ay matigas. Ang mga linya ay malalim na nakaukit ng taon ng trabaho sa ilalim ng araw at mga desisyon na bigat ay hindi kailanman umalis sa kanyang mga balikat. Sumulat siya ng mga liham, mga pangako ng bagong simula, mga salita na puno ng pag-asa para sa isang babaeng hindi niya kilala maliban sa papel. Ngunit ngayon, sa pagharap sa kanya, ang mga salitang iyon ay tila abo sa kanyang bibig. Hindi ka maaaring manatili dito. Ang boses niya ay malalim, malamig, walang puwang para sa pakiusap o pag-unawa. Eleanor ay napatigil. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis sa dibdib, ngunit hindi siya umatras kahit isang hakbang. Sumulat ka sa akin, nangako ka. Ang mga salita ay lumabas na mas mahina kaysa sa nais niya, ngunit hindi pa rin sumuko. Siya ay tumango, ang kanyang mga mata ay hindi kumikislap ng emosyon. Nangako ako sa isang babae, hindi sa isang babae na may mga batang hindi ko anak, katahimikan. Ang hangin sa pagitan nila ay bigat, mainit, puno ng lahat ng hindi nasabi, lahat ng mga pangarap na namatay bago pa man nagsimula. Ang kalangitan ay nagsimulang magdilim. Ang mga ulap ay dumating mula sa silangan, dala ang amoy ng ulan na malapit nang dumating. Eleanor ay nakatitig sa lalaking ito, ang lalaking nangako ng mundo sa papel, ngunit ngayon ay nakatayo bilang isang pader ng pagtanggi.
May mga anak ako, sila ang aking buhay. Kung hindi mo sila tanggapin, hindi mo rin ako tanggapin. Ang kanyang boses ay nag-ugat, matatag, kahit na ang lahat sa kanyang loob ay nag-uunahang sumuko, sumigaw, umiyak. Ngunit hindi siya umiyak, hindi siya nakiusap. Naghintay lamang siya, ang kanyang dignidad ay nananatiling buo kahit na ang lahat ay nakabitin sa isang sinulid. Ang bahay sa likod ni Caleb ay malaki, gawa sa kahoy na kulay ng lupa. May malawak na beranda at mga bintana na sumasalamin sa huling liwanag ng araw. Ito ay isang tahanan na itinayo para sa pamilya, para sa mga bata na tumatakbo sa mga pasilyo, para sa tawanan na pumupuno ng mga silid. Ngunit sa loob nito, ang ikatahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang ingay. Walang mga bata, walang tawanan. Lamang ang mga alaala ng isang babae na namatay 3 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mukha ay nakabitin pa rin sa mga dingding, sa mga retrato na ayaw niyang alisin. Ang kanyang presensya ay nananatiling buhay sa bawat sulok, sa bawat gamit na hindi pa rin niya kayang itapon. Maaari kang manatili sa bahay ng mga katulong. Isang gabi, bukas, babalik ka sa Philadelphia. Ang mga salita ni Caleb ay parang bato na bumagsak sa pagitan nila, walang pag-asa, walang liwanag. Eleanor ay huminga ng malalim, ang hangin ay pumasok sa kanyang mga baga na parang sugat. Hindi ako babalik. Walang balik para sa akin doon. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa kanya, direkta, walang takot, kahit na ang lahat sa loob niya ay naninginig. Kung hindi mo ako gugustuhin dito, hahanapin ko ang ibang lugar. Ngunit hindi ako babalik sa lugar na nag-iwan sa akin ng wala. Ang araw ay tuluyang lumubog, ang dilim ay bumalot sa lupain na parang kumot na mabigat at walang aliw. Ang mga katulong ay lumabas mula sa likod ng bahay, mga babaeng nakasuot ng damit na simple, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at paghatol. Si Margaret, ang pinakamatatanda sa kanila, ay lumapit kay Eleanor na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Halika, ipapakita ko sa iyo ang iyong lugar. Ang salitang lugar ay binanggit na may diin na parang pagtatawag sa isang tao sa kanyang tamang ranggo, sa kanyang tamang posisyon sa mundo na ito, na may mga linya na hindi maaaring tawagin. Ang silid na ibinigay kay Eleanor ay maliit. May isang kama na sapat lamang para sa isa. Isang maliit na bintana na sumasalamin sa mga pader ng pangunahing bahay. Ang mga bata ay nahiga sa sahig, sa ibabaw ng mga kumot na manipis. Ang kanilang mga mukha ay tahimik sa pagtulog. Hindi alam ang bigat ng mundo na kanilang ginising. Eleanor ay umupo sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, ang mga daliri ay nagsasaluhan na parang panalangin. Hindi siya umiyak, hindi siya sumuko. Nanatili lamang siya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan, habang ang gabi ay lumalalim at ang mga bituin ay nagsimulang lumitaw sa langit na madilim. Lumipas ang mga araw sa isang rutinang nakaka-suffocate na tila walang katapusan. Bawat umaga, si Eleanor ay gumigising bago sumikat ang araw, habang ang langit ay isang pangako pa lamang ng liwanag at nagbibihis ng may parehong maingat na atensyon, na parang ang dignidad ay maaaring itayo sa pamamagitan ng paulit-ulit na kilos. Bumababa siya upang magsimula ng kanyang mga gawain habang ang bahay ay natutulog pa. Ang kanyang mga hakbang ay magaan sa kahoy na bahagyang umiingit sa ilalim ng kanyang bigat. Ang katahimikan ay mabigat, nakaka-suffocate, naputol lamang ng
Malayong pag-awit ng manok o ng pag-inggit ng mga lumang tabla na nag-iingat ng kanilang mga lihim. Ang ibang mga katulong ay tumitingin sa kanya ng pahilis, nagbubulong sa isa't isa kapag akala nila ay hindi siya makaririnig. Ngunit naririnig ni Eleanor ang lahat, bawat masamang komento, bawat tawang pinipigilan, bawat tingin ng paghamak na tumatagos sa kanyang likod na parang mga talong hindi nakikita. Hindi siya tumugon, hindi siya maaaring magkaroon ng karangyaan na tumugon. Mayroon siyang mga anak na pakainin at isang lugar, kahit pa ito ay mahina upang tawagin na kanlungan. Si Caleb ay nakikita niya lamang ng madalang mga maikling sandali kung kailan siya ay dumadaan sa mga pasilyo o lumalabas mula sa kanyang opisina na may mga papel sa kanyang mga kamay. Hindi siya tumitingin sa kanya o kung tumitingin man, ito ay isang tingin na walang kabuluhan, na parang siya ay bahagi ng kasangkapan, isang bagay na umiiral, ngunit hindi nangangailangan ng atensyon. Ngunit may mga sandali, mga maikling segundo, kung kailan ang kanyang mga mata ay nag-aabang, tumitigil sa kanyang figura habang siya ay nagtatrabaho. Ang kanyang mga kamay ay abalang naglilinis ng sahig o naghahanda ng pagkain. Hindi niya alam kung ano ang nakikita niya sa mga sandaling iyon, kung ano ang pumapasok sa kanyang isipan, ngunit may isang bigat sa tingin na iyon, isang bagay na lampas sa simpleng pagmamasid. Start. Ikatlong araw, matapos ang kanyang pagdating, habang si Eleanor ay naglilinis ng malaking silid-tulugan sa pangunahing bahay, nakita niya ito. Sa ibabaw ng mesa, kalahating nakatago sa pagitan ng mga lumang papel, may isang retrato. Isang batang babae, may madilim na buhok at mapayapang ngiti na tumitingin sa kamera na may kaligayahan na tila kabilang sa ibang mundo. Sa likod, nakasulat sa mahinang sulat, 3 salita lamang. Para siyempre, mi amor. Eleanor ay nakaramdam ng isang bagay na kumikirot sa kanyang dibdib. Hindi ito paninibugho, ito ay mas malalim pa. Ito ay ang biglaang pag-unawa na ang malamig at malayong lalaking ito ay naging minsan may kakayahang umibig ng isang intensidad na patuloy na sumusundan sa kanya. Kung sumasaya ka sa kwentong ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Komento kung saan ka nanonood. Ang iyong suporta ay napakahalaga upang i-recommend ng YouTube ang video na ito sa mas maraming taong mahilig sa mga romansang historical. Lumipas ang mga linggo sa isang ritmo na mabagal at mapanghamon. Ang init ng tag-araw ay walang awa, ang lupa ay nag-crack sa ilalim ng walang tigil na araw, at ang mga damo ay naging kulay ng ginto at kayumanggi. Si Eleanor ay natutong kumilos sa mga anino upang maging hindi nakikita sa mga matang laging sumusubaybay, laging humahatol. Ang kanyang mga anak ay nanatili sa silid ng mga katulong, hindi pinapayagang lumabas sa takot na ang kanilang presensya ay magpapaalala kay Caleb ng dahilan kung bakit siya tumanggi sa kanilang ina. Si Margaret ay tumiyak nito, ang kanyang boses ay laging mababa ngunit malinaw. Ang mga bata ay dapat manatiling nakatago. Ayaw ni Sr. Morrison na makita sila, ngunit kahit sa gitna ng paghihirap, may mga sandali ng hindi inaasahang kahinaan. Isang hapon, habang si Eleanor ay nagdadala ng tubig mula sa balon, nakita niya si Caleb na tumutulong sa isang kabayo na nasaktan. Ang kanyang mga kamay ay maingat habang sinusuri ang paa ng hayop. Ang kanyang mukha ay puno ng konsentrasyon at isang pagkabigla ng kahinhinan na hindi niya inaasahan. Mahal niya ang mga hayop
Sabi ng isang katulong sa kanyang tabi, mas mahal pa kaysa sa mga tao kung minsan. Ang mga salita ay simple, ngunit bumaon sa isip ni Eleanor, nagbubukas ng isang maliit na bintana sa mundo ng lalaking ito na nanatiling nakasara. Isang gabi, habang ang buwan ay tumaas sa langit na madilim, si Eleanor ay narinig ang mga tinig mula sa beranda ng pangunahing bahay. Si Caleb ay nag-uusap sa isang lalaki. Ang kanilang mga boses ay mababa ngunit may diin. Hindi mo siya maaaring panatilihin dito. Alam mo kung ano ang sasabihin ng mga tao. Ang boses ng lalaki ay puno ng babala, ng alalahanin. Ang sagot ni Caleb ay tumagal, ngunit sa wakas ito ay dumating. Alam ko, ngunit hindi ko rin siya maaaring ipadala. Do pabalik, katahimikan. Ang hangin ay nagdala ng mga salita patungo kay Eleanor at sa kanyang dibdib may isang bagay na kumikibot, isang pag-asa na ayaw niyang kilalanin ngunit naroon pa rin, maliit ngunit matigas. Ang mga araw ay naging mga linggo, ang rutina ay naging mas pamilyar kahit na hindi mas madali. Si Eleanor ay natutong basahin ang mga mood ni Caleb mula sa malayo, ang paraan ng kanyang paglakad, ang tensyon sa kanyang mga balikat, ang paraan ng pagslam ng pinto kapag ang araw ay hindi mabuti. Iniiwasan niya siya kapag maaari, ngunit ang bahay ay hindi sapat na malaki upang ganap na maiwasan ang isa't isa at may mga sandali kung kailan ang kanilang mga landas ay nagsasalubong sa mga pasilyo, sa kusina, sa beranda, sa madaling araw. Isang umagang maaga, habang ang ulap ay kulay rosas at gold, si Eleanor ay nasa kusina na naghahanda ng kape nang biglang pumasok si Caleb. Ang kanyang buhok ay basa mula sa paghuhugas. Ang kanyang kamisa ay nakabukas sa leeg. Natigilan siya sa pagkakita sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tumagal ng mas matagal kaysa sa dapat at para sa isang maikling sandali, ang mundo ay tumigil. Hindi ka dapat gumising ng maaga. Ang kanyang boses ay lumabas na mas malupit kaysa sa nais niya. Siya ay hindi tumingin sa kanya, patuloy na nagbuhos ng kape sa tasa. Meron akong trabaho na gawin. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig kahit na ang lahat sa loob niya ay naguunahan. Siya ay tumitig sa kanya, ang mga mata ay madilim, hindi mababasa. Pagkatapos, walang isa pang salita, lumabas siya, ang pintuan ay sumara sa likuran niya na may ingay na tila lumalaki sa katahimikan. Ang alikabok ay sumisisid sa hangin ng hapon habang si Eleanor ay naglilinis ng library, isang silid na bihirang ginagamit ngunit puno ng mga libro na nakapatong sa mga istante hanggang kisame. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay pumuno sa hangin, isang amoy na nag-alala sa kanya ng isang panahon na mas simple, isang buhay bago lahat ay sumira. Sa sulok, may isang malaking drawer na nakalak at sa ilalim nito isang susi na tila nahulog at nakalimutan. Hindi niya alam kung bakit ginawa niya, kung bakit kinuha niya ang susi at binuksan ang drawer, ngunit ginawa niya. At sa loob, nakita niya ang mga liham, daan-daang liham, nakatiklop ng maingat. Ang papel ay dilaw na dahil sa panahon. Lahat ay isinulat ng parehong kamay. Ang sulat ay malinis at formal at lahat ay nagsisimula sa parehong salita, Micaela. Ang pangalan ay isang panalangin, isang panawagan, isang paalam na paulit-ulit na isinulat. Binasa ni Eleanor ang isa, pagkatapos ay isa pa. Ang mga salita ay umaagos na puno ng pagmamahal, ng takot, ng pag-asa. Ito ay mga liham na hindi kailanman naipadala, mga damdamin na hindi kailanman naisabi.
Isang pag-ibig na hindi kailanman bumitaw kahit na ang babae ay matagal nang wala. Nakaramdam siya ng presensya sa likod niya bago pa niya marinig ang mga hakbang. Ano ang ginagawa mo? Ang boses ni Caleb ay tahimik, mapanganib na tahimik, na puno ng isang galit na pinipigil sa pamamagitan ng kontrol na marupok. Siya ay tumalikod ng dahan-dahan. Ang liham ay nasa kanyang mga kamay, ang mga mata ay hindi umiiwas. Nagsorry ako. Hindi ko alam na ilagay iyon pabalik. Ngayon, ang mga salita ay biglaan, matalim, ngunit sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang bagay na lampas sa galit. Nakita niya ang sakit, malalim, at hindi pa rin humihilom, isang sugat na patuloy na bukas kahit pagkatapos ng 3 taon. Inilagay niya ang liham pabalik sa drawer. Ang kanyang mga kamay ay nagtrembling ngayon at tumalikod upang lumabas. Ngunit ang kanyang boses ay huminto sa kanya. Mahal mo pa rin siya. Hindi ito tanong. Ito ay isang katotohanan, isang obserbasyon na lumabas na mas malumanay kaysa sa nais niya. Siya ay hindi tumingin sa kanya, ang kanyang likod ay matigas, araw-araw, bawat segundo, katahimikan. Ang hangin sa silid ay mabigat, puno ng lahat ng hindi masabi. Kaya ka tumatanggi sa akin, dahil hindi ako siya. Siya ay lumingon sa wakas. Ang mga mata ay pumikit ng emosyon na hindi niya itinatago. Tumatanggi ako sa iyo dahil hindi ko kayang mahalin muli. At hindi ko kayo deserve ng mas kaunti. Ang gabi ay bumagsak sa mansion na may isang katahimikan na halos mapanakot. Si Eleanor ay nanatiling gising, nakahiga sa kanyang kama habang ang mga bata ay natutulog sa kanyang tabi. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan habang tumitigil ang mga alaala ng araw. Hindi siya galit, hindi siya nalungkot. Naintindihan niya sa isang paraan na hindi niya maipaliwanag kung bakit si Caleb ay nanatiling nakakulong sa kanyang nakaraan dahil siya mismo ay may kanyang mga multo, ang kanyang mga pagkakamaling bumabalik sa gabi, ang mga desisyon na hindi niya makalimutan. Lumipas ang mga araw pagkatapos ng insidenteng iyon na may isang tensyon na mas mataas, mas maselan. Si Caleb ay nag-iwas sa kanya ng mas tumpak ngayon, ngunit may mga sandali kung kailan nakikita niya siyang nanonood sa kanya mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay sumusunod sa kanyang mga paggalaw na may isang intensidad na nagpapahirap sa kanya na huminga. Ang mga katulong ay napansin din, ang kanilang mga ngiti ay naging mas matalim, ang kanilang mga komento ay mas masakit. Iniisip mo ba na may pagkakataon ka sa kanya? Sabi ni Margaret isang hapon, ang boses ay puno ng panlalait. Mayroon ka ng mga anak ng ibang lalaki. Wala kang lugar sa buhay niya, ngunit si Eleanor ay hindi tumugon. Natutunan na niyang ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang salita, na ang dignidad ay hindi maaaring alisin ng mga tao na nais na makita kang bumagsak. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho, araw-araw, walang reklamo, walang luha, hanggang sa mga katulong ay nagsimulang magsawa ng kanilang sariling laro at nag-iwan sa kanya sa kapakanan. Isang hapon, habang ang ulan ay nagsimulang bumagsak, mabigat at walang tigil, si Eleanor ay nasa beranda na pinapanood ang tubig na bumagsak mula sa langit na parang mga luha. Mula sa malayong bakod, nakita niyang may kakarating, isang lalaking nakasakay sa kabayo, ang kanyang figura ay natatakpan ng balabal na itim. Bumaba siya sa harap ng bahay, at kahit mula sa distansyang iyon, nakita ni Eleanor ang kanyang mukha, matanda at puno ng mga linya. Ang mga mata
ay matalim at malamig. Ito ay si Ezekiel, ang kapatid ni Caleb, isang lalaking nabanggit lamang sa mga bulong ng mga katulong, laging may galit, laging may paghatol. Dumating siya na may balita at ang baliitang iyon ay magiging dahilan ng lahat na susunod. Dahil ang ilang mga multo ng nakaraan ay hindi kailanman namamahinga at ang ilang mga lihim na nakabaon ay laging nakakahanap ng paraan pabalik sa ibabaw. Sabihin mo sa mga komento, sa tingin mo ba dapat magtiwala si Eleanor sa kanya? O mayroon pa bang mga lihim na maaaring sirain ang lahat? Ang bagyo ay nagsimulang bumuo sa horizon sa hapon. Ang mga itim na ulap ay sumusulong sa mga bukid na parang isang tahimik na hukbo na hindi humihingi ng pahintulot na sumalakay. Ang hangin ay biglaang nagbago ng direksyon, dala ang amoy ng ulan at nabuklat na lupa. Ang amoy na laging nag-aabiso ng mga pagbabagong hindi na mababalik, na laging nag-aanunsyo na walang babalik sa dati. Ang mga puno ay yumuyuko sa ilalim ng lumalaking lakas ng mga hanging malakas. Ang kanilang mga dahon ay nagbubulong ng mga sinaunang babala na tanging ang mga marunong ang nakakaintindi. Mula sa pangunahing gate, isang nag-iisang mga ngabayo ay lumalapit sa mabagal, ngunit hindi mapipigilan na hakbang. Ang kanyang silweta ay nakabitin sa nakakatakot na langit na parang isang tanda ng mga panahong inaasahan ng lahat na hindi na makikita muli. Dala niya sa kanyang mga kamay ang isang bagay, isang dokumento marahil o isang sandata. Imposibleng sabihin sa distansyang iyon, ngunit alam ni Eleanor sa ganitong katiyakan na lampas sa katwiran at nakabaon sa kailaliman ng kaluluwa na ang lalaking ito ay nagdadala ng katapusan ng isang bagay na mahalaga o ng simula ng isang bagay na mas nakatatakot pa. Si Eleanor ay pinapanood siya mula sa beranda. Ang kamay ay hinihigpit ang pilak na brooch na ibinigay niya ilang araw na. Ang nakalilipas, nararamdaman ang malamig na metal sa kanyang basang palad. Ang maliit na bagay na naging simbolo ng lahat ng maaaring mangyari at marahil ay hindi kailaman mangyayari. Hindi na siya ang babaeng dumating ilang linggo na ang nakalilipas, tinanggihan at nag-iisa, dala lamang ang sakit ng kahihiyan at ang imposibleng bigat ng kanyang mga anak. Ngayon ay may isang bagay na iba sa kanyang postura, sa kanyang mga matang hindi na umiiwas, sa bawat linya ng kanyang mukha na sinimulang markahan ng buhay. Sa kanyang tabi, si Caleb ay sinusuri ang rifle na may mga eksakto at sanay na paggalaw. Ang kanyang panga ay tense na nagsisiwalat ng isang alalahanin na tumatanggi siyang ipahayag ngunit umaapaw sa bawat kilos. Dahil ang ilang mga multo ng nakaraan ay hindi kailanman namamahinga ng mapayapa. Hindi mahalaga kung gaano natin silang sinubukang ilibing sa mga libingan ng katahimikan at kalimutan at ang ilang mga lihim gaano man ingatan sa ilalim ng mga susi at mga sumpa ay laging nakakahanap ng paraan pabalik sa ibabaw upang singilin ang kanilang presyo.